O anyway, dito muna po tayo. Madami nagsasabi kasi fake news daw ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, na DDS daw po yung mga nahuli doon sa Qatar. Appeal to our friends in Kasi kung pagbabatayan ko po itong apila o yung sinasabi, mga bossing ni Harry Roque, anyway mga bossing, yung title natin dyan ha, alam nyo naman po, April po, ayan, sa ilalim po ng titulo, mga kababayan, sa ilalim po nung DDS sa Qatar, di na makakalaya, nasa ilalim nun, nakasulat, April Fool's Day. Okay? Pero ano nga po ba? Kasi madaming nagsasabi, fake news na DDS yung mga nandyan. Pero kung pagbabasihan po yung sinasabi ni Roque dito, mga bossing, eh yung mga sumusuporta daw po sa dating Pangulong Duterte, yung mga nakapiit. Oh. Di ba, mga kababayan? At yung sinasabi nga, eh, kung sakali, ang magiging multa, 150,000 to 788,000, mga kababayan. Ang saklap nun. Kung ganun nga ho. Biruin mo, nagtatrabaho ka, 70 to 80,000 per month ang kinikita mo. Eh pagka Middle East po, medyo siguro may kababaan din kapag Middle East eh. Biruin mo kapag ka ganun pa yung imumulta mo, tapos ang kulong ay 6 na buwan hanggang 3 taon, aray ko po Lord. No? Eh di yung parang pinagtrabahuhan mo ng ilang taon, dun lang mapupunta. Pero siyempre, nakaagapay po ang gobyerno ng Pilipinas, mga bossing. Base na nga po kay Atty. Claire Castro, no? Simula po nung nalaman nila na meron tayong mga kababayan na nandoon nakapiit, nakulong, inaresto dahil sa hindi pagpapaalam na pagtitipon-tipon nila. Agad pong nagpadala ng lawyer para sa kanila. Ang tanong, saan po manggagaling kung sakali na talagang kailangan nilang magbayad ng fine para hindi na makulong? Saan po manggagaling yun? Eh syempre, pondo ng bayan. Ano po? Yung mga kinaltas doon sa sweldo ninyo, yung mga kinaltas sa sweldo nating lahat, mga bossing, kinsenas katapusan, at doon sa mga binibili natin na may tax, doon po manggagaling, syempre, di ba? Kung kailangan bayaran yung fine, ang saklap naman nun. Ano? Pwede ho ba? Ang saklap naman nun. appealing to the Qatari authorities. The state of Qatar has always been a very good friend of President Rodrigo Roa Duterte. We're appealing to you to understand the sentiments of our countrymen. They love the president. Ayan na, uulitin ko mga boss chief amo sir, umaapila po sila doon sa Qatari government. Alam naman natin nasa Qatar o sa Qatar po nangyari yung mga Pilipino na nakulong po, di ba? Di syempre, patungkol po ito doon. Appealing to the Qatari authorities. The state of Qatar has always been a very good friend of President Rodrigo Roa Duterte. We're appealing to you to understand the sentiments of our countrymen. They love the president and they cannot accept the fact that he is now here at The Hague, held as prisoner by Westerners. No? So, wala ho mga kababayan. Ako ho matagal na po akong wala sa bansang Pilipinas. No? Madami na din po akong bansang mga napuntahan. At bawat bansa po na pinupuntahan ko, sumusunod po ako sa batas at sa alituntunin ng isang bansang pinupuntahan ko, mga bossing. Dahil takot ako na makulong sa hindi ko mismo bansa. Ano ho? Yung mga ganyan pa naman po, mahihigpit yung mga yan. Hindi pwedeng pakiusapan. Hindi pwedeng ganito, ganyan. Hindi pwedeng kaibigan mo naman si ganito, si ganyan. Baka pwedeng palabasin mo na yan. Hindi ho. No? Mahigpit po nilang ipinapatupad yung mga ganyang batas ho. Sa Pilipinas, ubra, pakiusapan. 'Di ba? Hindi lahat. Pero uubra sa Pilipinas yung pakiusapan. Pero yung mga ganitong pakiusapan, lalo na Middle East, dadaan pa din yan sa maayos at sa tamang proseso nila, mga kababayan. 'Di ba? Dadaan sa proseso nila. Kapag ka sinabing, ay hindi talaga no? Kailangan magbayad ng fine, tapos kailangan pag
dusahan nila yung 6 na buwan hanggang 3 taon o kung ano man yung maihatol sa kanila, ganyan talaga. Ilang araw na ho, mga kababayan, simula nung naibalita yun, tapos hanggang ngayon umaapila si Roque. Ibig sabihin hindi pa din nakakalabas, 'no? At yung binabanggit ho dito ni Roque, mga bossing, ang sinasabi niya, 'no, sana maintindihan ninyo na yung mga kababayan namin, hindi nila matanggap, hmm, na nakakulong si Duterte doon sa The Netherlands o sa The Hague daw ho, mga bossing. O malamang 'yan ang pinatutungkulan ni Roque, yung mga nakakulong dun. We have a common history of being colonized by the West, and I hope you do understand why the Filipinos love President Duterte. So again, it is an appeal to our friends in Qatar. Please show maximum tolerance to Filipinos who only wanted to show their love to President Rodrigo Roa Duterte. Oh. Kaso nandun na. Talagang kailangan sundin na. Tayo ho, mga kababayan, lagi po nating iisipin, 'no? Kung sa Pilipinas po, mga boss, chief, amo, sir, makulit tayo, umuubra yung, ganito, ganyan, Kapagka nasa labas na po na tayo ng bansa, isipin po natin, 'no, na hindi parehas po ng Pilipinas yung pupuntahan natin, 'no? Yung mga bansang 'yan, ipinapatupad po nila ng mahigpit yung kanilang mga batas. At saka isipin natin, 'di ba? Lagi nating iisipin, lalabas kayo ng bansa, ang una ninyong layunin paglabas ng bansa ninyo, mairaos sa kahirapan yung inyong pamilya, 'no? Maging maalwan o maging maluwag ang inyong kabuhayan o ang inyong buhay. 'Di ba? Sabi ni Joseph Bangog, Mark, walang pakiusapan, 'no? Diyan sa Middle East, binangga mo lang ang poste ng ilaw nila, ikulong ka pa, yan pa kayang nagra-rally. Tsaka aalamin niyo, kung talagang hindi niyo kaya o hindi niyo matiis, 'di ba? Gusto niyo talagang mag-rally, pumunta kayo sa police station, 'no? Alamin ninyo, mga sir, mga ma'am, yung aming dating pangulo, kinulong ho, 'no? Gusto po naming magpakita ng sentimiento, gusto po naming magpakita ng ganito, ganyan. Oh, 'di ba? Meron po bang mga, dokumentong kailangan kaming pirmahan? Meron po ba kaming kailangan na mga fill-up-an para makapag-apply at makapagsagawa nung pagtitipon na ganyan, mga rally-rally? 'Di ba? At least safe kayo. Hindi yung, sige basta trip natin mag-rally, okay fine. Halika lang, Duterte. Ayan ang kakahinatnanan natin, mga bossing. Hindi naman ho aappila yan si Roque, kung hindi po mga supporter ng dating Pangulong Duterte, yung nandun, 'di ba? At yung nahuli at yung nakulong. Oh, hindi naman magsasalita yan. Malamang kapagka supporter nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung nandiyan, baka matawa pa yan, ayan kaya suporta kayo ng suporta sa bangag na administrasyon, baka ganyan pa sabihin niyan, 'di ba? Oh, sabi sa inyo, kasi kaya nag-abroad is to work, nakalimot ng dahil sa tatay nila na hindi naman, makatulong sa kanila ngayon. Kami ho dito, mga kababayan, ako like especially ako, meron ho dito, liga-liga, mga bossing. Minsan yung mga simpleng paliga-liga na lang ho nun, hindi ko na nasasalihan, Sasabihin ko sa sarili ko, "Nakakatakot." Oo nga, yan sali ako ng liga ng basketball kaya lang 'pag napilayan ako, yari. Ilang araw akong hindi makakapag-ano, trabaho. 'Di ba, wala akong maipapadala, wala akong maibibigay o maipapakain sa pamilya ko ng 1 buwan. 'Pag napilayan ka pa naman, 'di ba, tapilok lang, namamaga yung paa mo, malamang absent ka. Minsan pinapalagpas, 'wag na lang sumali. Yung mga ganyan, lalo na alam niyong bawal, eh, wala tayong magagawa. It's either palagpasin ninyo or magtanong kayo, meron po ba kaming puwedeng, hingan ng permit para makapagsagawa kami nung mga kagaya nitong mga rally-rally na ito. Ganyan, aalamin niyo muna, 'wag banat ng banat, lalo na sa mga kapwa nating Pilipino.
Tatandaan po natin lagi, iba po ang Pilipinas at iba po pag nasa labas na ng bansang Pilipinas, mga bossing. Sabi ni Maxip, kala siguro nasa EDSA na sila, nalimutan, nasa Qatar pa pala sila. Lalo na yung mga ganyan, mabibigat po at mahihigpit po sa kanilang mga batas yan.